Gusto mo bang mag-ipon pero di ka makapag-umpisa? Gusto mong mag-ipon pero di ka mag-umpisa? Kung gusto niyo malaman kung ano po ang pumipigil po sa inyo, ito ang dapat niyong panoorin. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang welcome sa episode na ito. Pag-usapan natin 10 biggest lies about pag-iipon. Kasi minsan sa totoo lang, gusto natin mag-ipon pero hirap na hirap tayo mag-ipon. Do you agree? Type agree sa comment section kung kayo nag-agree. So, umpisa na po natin ano po yung mga malaking kasinungalingan na binapaniwalaan natin kung bakit tayo hindi nakakaipon. Number 1. Ito, lie number 1. Hindi ka yayaman. Barya lang yan eh. Barya. May yumayaman ba sa barya? Oh. Ito lang sasabihin ko po sa inyo, yes, walang yumayaman sa barya. Pero hindi ko makalimutan na sinabi ng nanay ko, anak, pag walang piso, walang sandaan, walang libo, walang daan libo, walang milyon. Kung gusto mo magkaroon ng milyon, kailangan mag-umpisa ka sa piso. Tatandaan nyo po, pagdating po sa pag-iipon, hindi po mahalaga yung pera sa umpisa. Ang mahalaga, yung pagde-develop ng bagong pag-uugali, tamang pag-uugali, tamang habit. Because saving money is not about money, but it's all about habit. Dalawang habits lang pwede makuha natin. Number 1, good habits, bad habit. Good habit, mag-ipon ka bago ka gumastos. Bad habit, gastos-gastos, wala kang ipon. Sa palagay nyo, kayo, pagpipiliin ko, ano mas maganda? Mag-ipon bago gumastos o wag ka mag-ipon, gastos ka na gastos. Nasa iniya. Agree? Lie number 2. Kung bakit di tayo nagkakaipon? Wag ka mag-iipon, magkakasakit ka lang. Okay. Meron pa kayong kakilalang pamilya na hindi nagkasakit sa tanang buhay nila? O, di sila nag-ipon kaya hindi sila nagkasakit? Wala. Yung sakit sa pamilya o ma-hospital sa pamilya, it's not a matter of if. It's a matter of when. Hindi yung tatanungin natin, pwede ba sila magkasakit? Hindi. Kailan sila magkakasakit? Alam mo, pinakamasakit niyan, pag may na-ospital, may nagkasakit, wala kang ipon, at kailangan mong mangutang. Yan ang mas masakit. Number 3, lie. Third lie, ang hirap mag-ipon. Liit na ng kita ko eh. Ay, nako. Alam mo, kung bakit mahirap mag-ipon, sa totoo lang, mahirap mag-ipon pag di mo alam kung paano. Di ba? Mahirap mag-drive pag di mo alam. Di ba? Sa totoo lang, kung pag-iipon lang ang pag-uusapan dahil maliit lang kita, cha-challenge ko yan. Naalala nyo yung unang kita po natin, yung maliit o malaki? Gamay o dagan? Pakitay. Nung maliit ang kita na pagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na nagkautang pa. So, sa totoo lang, hindi siya mahirap mag-ipon. Ang sarap lang gumastos. Tama o mali? So, yun yung problema. Ang kulang sa atin talaga is sacrifice and discipline. Number 4, lie. Kung bakit mahirap mag-ipon. Tsaka na lang ako mag-iipon pag lumaki nakita ko. Ito lang uulitin ko. Connected sa sinabi ko sa huli. Kung hindi ka marunong mag-ipon sa maliit, pagdating sa malaki, hindi ka rin matututong mag-ipon. Ha? Parang ganito lang yan eh. Chinky, kasi hindi ako makapag-umpisa ng negosyo dahil wala akong puhunan. So, ang ibig ba sabihin, pag nabigyan ka ng puhunan, gagaling ka na sa pagnenegosyo? Kung may 500 pesos ka ngayon sa wallet mo, kung hindi mo kayang palaguin at itinegosyo yan, kahit na magkaroon ka ng 5 million pesos, hindi ka rin matututo. Kung meron kang 500 pesos ngayon sa wallet mo at di ka magtabi kahit na 50 pesos, kahit na magkaroon ka ng 5 million, hindi ka pa makakaipon. Agree or disagree? Lie number 5 about pag-iipon. Tsaka ano ako mag-iipon kapag malapit na ako mag-retire? Ay nako. Pag ganun po tayo mag-isip, maniwala po kayo. Sa lahat ng mga seminars, honestly, na ginagawa ko sa mga companies and organization, nagbibigay ako ng mga financial seminar, retirement seminar, kasi malapit na mag-retire yung mga tao. Pagkatapos ng session, never fails to. Never fails. Alam mo sabihin sa akin, mga participants or iilan mga participants, Chinky, sana maaga-aga pa. Bakit? Lahat ng retirement fund na makuha nila ay pambayad na ng mga obligasyon po nila. Walang matitira. Kaya nga alam mo, kung gusto natin talaga mag-ipon, mag-ipon ka habang bata ka pa. Huwag kang mag-ipon pag huli na. Lie number 6. Bata pa naman ako, ba't ako mag-iipon?
Oo, tsaka na lang. Challenge kita. Nasabi mo na yan dati, di ba? Tama o mali? O, ilang taong ka na ngayon? Meron ka na bang ipon? Di ba? Sinabi mo na rin yan. Tsaka na lang ako magnenegosyo. Pagka medyo, stable na ako. O, ngayon, may negosyo ka ba? Tsaka na lang. Yung tsaka na yan, yan ang procrastination. No. Habang bata ka pa, the moment you realize you have to do something, you start doing it. You don't wait for things to happen. You make things happen. Number 7 lie about pag-iipon is this. Bakit pa ako mag-iipon? Utangin lang naman sa akin. Number 1, paano nalaman ng tao may ipon ka? Baka pinopost mo sa social media. Okay, kung pag pinost mo sa social media at kinikwento mo sa kaibigan mo, laki na ng ipon mo, ay talagang uutangan ka talaga. Number 2, pag inutangan ka ba, hindi ka ba makatanggi? Nahihirapan ako makatanggi. Well, nasa sa iyo yun. Ang point ko lang, kung gusto mong pautang, make sure pautang ka a certain amount that you can afford to lose. Kahit na hindi solely sa yung pera, hindi masisira ang buhay mo. Diba? Number 8 lie about ipon. Hindi ko na kailangan mag-ipon. God will provide. Wow. Ito lang okay lang ito Ito. Wala namang problema. I know na, syempre, ultimately, it's the Lord that provides. Hindi tayo magaling, si Lord ang magaling. Hindi tayong provider, si God ang provider. Pero naalala ko tuloy ang story na may namanhikan na gusto nang pakasalan yung anak nila. In-invite for dinner. At very spiritual May dala pang Bible nun sa dinner. Siyempre, nalaman na parang missionary yata yung naniligaw. Siyempre, by faith mga yon, no? Tinanong, may plano ba kayong magpakasal? Opo. Kung nagpakasal kayo, siyempre kailangan mo ng wedding expenses. Mayroon ka na bang ipon? Sagot ng lalaki tumingin sa kanyang father-in-law to be at sinabi niya, the Lord will provide. Siyempre, pagka nagkakasal na kayo, magkakaanak kayo, di ba? May plano ba kayo magka-baby? Paano expenses, hospital, diaper, gatas? Tumingin niya yung son-in-law to be at sinabi, the Lord will provide. Siyempre, pag tumalok yung anak nyo, kailangan mag-aral yan. Paano educational fund yan? May ipon ka na pa. The Lord will provide. So, pagkatapos nilang mag-dinner, tumayo si Mrs., punta na kitchen, tumayo si Mr., punta kitchen. Sabi ni Mrs., grabe no, ang galing pumili ng anak natin, napaka-talagang faith niya talaga na kay Lord talaga. Ano man sabi mo? Sagot ni Mr., una, hindi niya naintindihan kung ano sinasabi niya. Pangalawa, ang tingin niya, ako, si Lord. The Lord will provide. Kaya kung meron kayong mamanugangin na ganun parati sagot, sipain niyo na palabas. You know what? Yes, God teaches us to be faithful, to have faith, but God teaches us to be good stewards of our resources. Diba? Kailangan matuto ka rin mag-ipon. Kumita, mag-ipon. God teaches us to be also responsible. Agree? Line number 9. Sana naman nandito pa kayo. Kung nandito ka pa, pakitype nandito. Pakitype nandito. Line number 9 about ipon is this. Bakit ka ba kumikita? Di ba nag-e-enjoy? Ba't mo pa kailangan mag-ipon? Di mo malaman. Baka bukas kunin ka na ni Lord. Narinig niyo na yan? Again, wala namang problema na mag-enjoy. Di ba? Enjoy ka, pero magtira ka para sa future mo. Hindi pwedeng travel na pulubi later. Hindi pwedeng shopping na pulubi later. Hindi pwedeng sobrang matulungin na pulubi later. We must still be responsible for our finances and to plan for our future. Di ba? Heal the world. Make the world a better place for you and for me and the entire human race. Parang kanta. Line number 10 about pag-iipon is this. Marami naman tao walang ipon. Normal lang naman yan. Yes, maraming taong walang ipon. Pero yung karamihan na walang ipon, number 1, hindi alam. Number 2, walang choice. Di ba? And then number 3, ito ang tanong ko. Do you want to be part of the normal na talagang maraming talagang walang ipon? Or do you want to be part of the abnormal na mga taong responsable at may ipon? It's your choice. Again, I hope na hindi po tayo mabudol sa mga maling paniniwala sa ating buhay that gives us an excuse kung bakit hindi ka makaipon. Hindi. Hindi ka naman yayaman sa bariya. Magkakasakit ka lang. Ang hirap mag-ipon. Tsaka na lang ako mag-ipon pag lumaki nakita ko. Tsaka na lang ako mag-ipon pag malapit na ako mag-retire. Bata pa naman ako. Di ba? Bakit ako mag-ipon? Uutangin lang.
Di ko kailangan yan. Si Lord naman nandito. Kailangan mag-enjoy. Kaya ang gagastusin ko to. Eh marami naman tao walang ipon. Ulitin ko po, what you believe in life becomes the truth. If you believe in a lie, the lie becomes your truth. The truth is, mas maganda kung maging responsable ka. The truth is, mas maganda kung may ipon ka. The truth is, mas maganda kung may emergency fund ka. Do you agree? So if you agree, ang challenge ko na lang sa iyo, gusto mo bang makaipon ng 60,000 pesos in 1 year? Kung ang sagot mo ay oo, all you need to do is join us. Click the link below sa may comment section. Puntahan mo na. May link po dyan. Meron kaming information, meron kaming mga tools na gusto kong i-share sa inyo para makaipon ka ng 60,000. Maraming salamat, and I hope that I'm able to encourage, enlighten, and teach you on how you can ipon pa more. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.